Nalulugi ka ba kahit malakas naman ang benta mo? Araw-araw, may pumapasok na pera, may sales, pero sa dulo ng buwan, parang laging kulang? Nagtataka ka kung saan napupunta ang lahat ng kinita mo? Baka ang problema mo ay hindi ang benta. Baka ang problema ay wala sa mga customer mo. Baka ang problema, ikaw. And welcome sa ating Business 101 session. Ang topic natin ngayon ay isa sa mga pinaka-basic pero pinaka-nakamamatay na pagkakamali sa pagnenegosyo. Ang hindi paghihiwalay ng personal at business funds. Alam mo ba na ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maraming maliliit na negosyo ang nagsasara? Hindi dahil mahina ang produkto o serbisyo nila. Hindi dahil walang bumibili. Kundi dahil sa isang simpleng bagay, halo-halo ang pera. Ano ba ang ibig sabihin kapag sinabi nating halo ang pera? Ito yung sitwasyon na ang cash register o ang bank account ng negosyo mo ay ginagawa mong personal na ATM. Kapag kailangan ng pambili ng grocery, dukot sa kita ng tindahan. Kapag may bigla ang lakad ang pamilya o pang-date, kuha ulit sa benta. Kapag may sisingil na utang na personal, ang pambayad galing sa business funds. Lahat ng gastos, mula sa maliit hanggang sa malaki, kinukuha sa iisang bulsa, ang bulsa ng negosyo mo. Ang pinakamasama rito? Kadalasan hindi mo namamalayan na mali pala ang ginagawa mo. Ang pakiramdam mo, dahil malakas ang benta, kumikita ka. Ang pakiramdam mo, successful ka. Pero sa totoo lang, habang ginagawa mo ito, para kang may alagang hayop na unti-unti mong hindi pinapakain. Dahan-dahan mong pinapatay ang sarili mong negosyo. Ang kita na dapat sanang pampalago, pambili ng bagong inventory, o pang-upgrade ng equipment ay nauubos sa mga personal na pangangailangan na walang kinalaman sa operasyon ng negosyo. So bakit nga ba napaka-importante na ihiwalay ang pera ng negosyo sa personal na pera? Isipin mo ito. Ang negosyo mo ay hindi isang alkansya na pwede mong basagin anumang oras na kailangan mo ng pera. Ang isang tunay na negosyo ay isang hiwalay na entity. Isa itong sistema na may sariling buhay, sariling pangangailangan, at sariling financial health. Kailangan nitong huminga at lumago ng mag-isa. Ang pinakaunang purpose ng paghihiwalay ng pondo ay para malaman mo ang totoong financial status ng negosyo mo. Para makita mo ng malinaw, kumikita ka ba talaga o naglalaro ka lang ng pera? Pangalawa, para makontrol mo ang cash flow. Ang cash flow ang lifeblood ng kahit anong negosyo. Kung hindi mo alam kung magkano ang pumapasok at lumalabas para sa negosyo, paano mo ito mapapatakbo ng maayos? Pangatlo, para makapagdesisyon ka ng tama. Kapag malinaw ang financial data mo, mas madali kang makakapagplano. Alam mo kung kailan ka pwedeng mag-expand, kailan ka dapat mag-hire ng empleyado, o kailan ka dapat mag-cut ng costs. At ang pinaka-importante sa lahat, ang purpose nito ay para lumago ang negosyo mo. Hindi lang para gumalaw ang pera. Gusto natin ng progress, hindi lang motion. Magbigay tayo ng isang simpleng halimbawa para mas maintindihan mo. Sabihin nating, sa loob ng isang buwan, ang total sales ng negosyo mo ay umabot ng 150,000 pesos. Wow! Ang laki, di ba? Excited ka. Feeling mo ang galing-galing mo. Dahil sa excitement, kumuha ka ng 60,000 pesos para sa mga personal mong gastusin, pambayad ng upa sa bahay, tuition ng anak, bills at panggala. Ang nasa isip mo, okay lang, 90,000 pa ang natira. Pero ang hindi mo agad naisip, meron ka pa palang babayaran na supplier na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. At meron ka pang mga operating expenses tulad ng sahod ng staff, kuryente at internet na aabot din sa 50,000 pesos. So 150,000 minus 60,000, personal draw, minus 50,000, supplier, minus 50,000, operating expenses. Magkano ang natira? Negative 10,000 pesos ka na pala? Nalugi ka na pala pero dahil sa halo-halong pera at sa maling akala, ang pakiramdam mo ay kumita ka. Ito ang delikadong epekto ng hindi paghihiwalay ng pondo. Ano pa ang mga masamang dulot nito? Una, nagiging magulo ang iyong financial records. Paano mo malalaman kung aling gastos ang para sa negosyo at alin ang personal? Pangalawa, mali ang nagiging profit computation mo.
hindi mo nakikita ang totoong net income, kaya hindi mo alam kung anong aspeto ng negosyo ang kailangan mong ayusin. Pangatlo, delikado ito pagdating sa tax. Kapag nag-audit ang BIR at nakita nilang halo-halo ang transaksyon mo, pwedeng maging malaking problema yan. Pang-apat, kung plano mong kumuha ng business loan sa bangko para mag-expand, siguradong hihingan kanila ng malinaw na financial statements. Kung magulo ang records mo, malaki ang chance na hindi ka ma-approve. At higit sa lahat, nagdudulot ito ng matinding stress. Palagi kang naghahabol, palagi kang nangangapa. At sa bandang huli, kapag hindi na kinaya ng negosyo ang ganitong sistema, mauubos ang puhunan mo at mapipilitan kang magsara. Tandaan mo ito. Isipin mo na ang negosyo mo ay isang makina. Ang pera na kinikita nito ay ang gasolina. Kapag palagi mong kinukuha at ginagamit sa ibang bagay ang gasolina, anong mangyayari sa makina? Siyempre, titigil ito sa pagandar. Ganoon din sa negosyo mo. Kailangan ito ng sapat na gasolina o working capital para tuloy na umandar at lumago. So ano ang solusyon? Paano mo sisimulan ang pagiging isang professional business owner? Ang sagot ay nasa basic discipline. Hindi mo kailangan ng komplikadong software o ng mamahaling consultant para lang simulan ito. Una, bukas na bukas din, pumunta ka sa bangko at magbukas ng isang hiwalay na bank account na para lang sa negosyo mo. Lahat ng sales at kita ng negosyo, doon mo ideposito. Lahat ng business expenses, mula sa account na yan mo babayaran. Yung pangalawa, mag-set ka ng fixed salary para sa sarili mo. Oo, tama ang narinig mo, sahuran mo ang sarili mo. Kahit ikaw ang may-ari, kailangan mong tratuhin ang sarili mo bilang isang empleyado ng iyong kumpanya pagdating sa usaping sahod. Magkano ang kaya mong ibigay sa sarili mo kada buwan na hindi maapektuhan ang cash flow ng negosyo? Maging realistic. Ito ang pera na gagamitin mo para sa lahat ng personal mong gastusin. Kapag naubos na ang sahod mo, tiis-tiis muna. Huwag na huwag kang dudukot ulit sa kaban ng negosyo. Pangatlo, kung may mga pagkakataon na kailangan mo talagang kumuha ng pera mula sa negosyo na labas sa sahod mo, i-record mo ito ng maayos. Sa accounting, ang tawag dito ay owner's draw o owner's drawings. Kailangan itong nakalista para alam mo kung magkano na ang kabuuang pera na nailabas mo mula sa negosyo para sa personal na gamit. At pang-apat, practice self-control. Huwag galawin ang pera ng negosyo kung hindi naman talaga kailangan para sa operasyon nito. Tandaan mo, hindi ka lang basta empleyado ng negosyo mo. Ikaw ang CEO. At ang isang magaling na CEO may sistema. Hindi siya padalos-dalos sa paggalaw ng pera. Pinaplano niya ang bawat hakbang para masigurong ang kumpanya ay hindi lang nabubuhay, kundi lumalago. Kung habang nakikinig ka sa akin ay nararamdaman mo na, "Teka, parang ako to." Kung pakiramdam mo ay gumagalaw nga ang pera pero hindi naman lumalago ang negosyo mo, baka ito na ang sign na kailangan mo ng isang maayos na financial system. Huwag mo nang hintayin na maubos ang lahat bago ka kumilos at matuto. Ang pinakamagandang panahon para ayusin ang iyong finances ay ngayon. Ako si Coach JJ, ang iyong business consultant. Ang trabaho ko ay hindi lang magturo ng accounting or bookkeeping. Ang misyon ko ay tulungan ang mga negosyanteng tulad mo na magpatatag ng kanilang negosyo mula sa pundasyon. May problema ka ba sa bookkeeping? Nahihirapan ka bang i-manage ang iyong cash flow? Magulo ba ang iyong mga financial records? Huwag kang mag-atubiling mag-message sa akin. Pag-usapan natin yan. Tulungan kitang ayusin ang sistema mo para ang pinaghirapan mong negosyo ay hindi lang basta umikot, kundi umangat. May sabi nga, the key to business success is not just making money, but managing it wisely. Ang paggawa ng pera ay isang bahagi lang. Ang tunay na sikreto ay nasa tamang pamamahala nito. Maraming salamat sa panunood. Kung may natutunan ka sa video na ito, please follow, like, and share para mas marami pa tayong matulungang negosyante. Hanggang sa muli, paalam